Sino sa inyo kabamba ang nag-uulam ng bisukol o yung tinatawag nating kuhol sa Tagalog? Sa tingin ko, mga laking probinsya lang ang makaka-relate sa ulam ng ganito. Isa ka rin ba doon kabamba? Kung oo, tara't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. At magluluto tayo ng ginataang kuhol. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Yan, at may nabili ako kanina sa palengke ng 3 gatang na kuhol. Sa 3 gatang ay 50 pesos ang presyo nito. Ang balak ko sanang luto nito ay sinampalukan o yung tinatawag naming inalsuman. Kaya lang kabamba ay wala akong nakita kanina na benta na sampalok. Kaya bumili na lang ako ng gata kanina. Sakto naman na may tanim kami ng gabi dito sa likod ng aming bahay. Kaya inutusan ko na lang yung aking asawa na kumuha ng isang puno para naman may halong gulay itong ating lulutuin na ginataan. Pwede naman dito kahit sitaw o kaya papaya, or kahit walang halong gulay naman ay pwedeng pwede. Hindi ko na pala dito na ipakita kung paano ko nililinisan itong kuhol or itong bisukol. Brinabrush ko po yan ng isa-isa kabamba. Gamit ang toothbrush, ganyan ko siya nililinisan para maalis yung dumi na nakadikit dito sa kuhol. At makailang beses ko ito hinugasan. Kahit medyo may katagalan ang paglilinis nito, at least ay nakakasigurado kang malinis yung ating lulutuin. Yan, at uumpisahan ko nang magluto. Dito sa aking mainit na kawali ay ilalagay ko dito yung isang supot na kakanggata ng nyog. Nabili ko pa ito nung isang araw, kaya nilagay ko muna ito sa freezer. Bali, 2 kakanggata ng nyog ang gagamitin ko dito. Pero yung kalahati nung isa ay iiwan ko muna dahil mamaya ko pa naman yon ilalagay. Nung nailagay ko na pala itong gata ay nilagay ko na rin dito yung sibuyas at luya. Nung kumulo na ito ay nilagay ko na itong root crop ng gabi o yung dinatawag naming bagas ti aba. Pinakuluan ko lang ulit ito hanggang sa medyo malapot na itong ating gata at tinimplahan ko na ito ng patis. Minsan bagoong isda yung ginagamit kong panimpla dito. Pwede naman kahit asin lang. Naglagay rin pala ako dito ng isang maliit na pakite na seasoning granules. At sinunod ko namang nilagay itong aking nilinisan na tangkay ng gabi. Papakuluan lang natin ng saglit itong ating nilagay na tangkay. At dahil tansya ko ay medyo kulang yung sabaw nito, kaya nagdagdag lang ako dito ng kunting tubig. At nung medyo half cook na itong aking nilagay na tangkay ng gabi, ay nilagay ko na dito yung aking iniwan kanina na kakanggata ng nyog. Tsaka ako naman sinunod na nilagay itong kuhol. Kahit hindi mo naman na pala tanggalin yung pinakapwet nitong kuhol, dahil hindi na natin kailangan pang itong supsupin, gamitan na lang natin ito ng toothpick kabamba para iwas kabag na rin. Joke lang kabamba. Yan, at lulutuin lang natin itong kuhol. Lulutuin natin ito hanggang sa magmantika na rin itong gata nito. Mas masarap pag may kunting sipa ito or anghang, kaya maglalagay ako dito ng siling labuyo. Maliban dito sa ginataan o kaya inalsaman o yung sinampalukan na luto nito, ang isang masarap na luto nito kabamba ay spicy adobo. Kaya kung may makita ulit ako na magbenta nito ay yun ang aking isusunod na iluto kabamba. Yan, at naluto na itong ating ginataan na kuhol. Kailan yung last na kumain ka ng ganito kabamba? Alam kong yung mga kapwa nating Pinoy na nasa ibang bansa ay isa ito sa kanilang na-miss na ulam. May kayon kabamba takaduandak nga mga tiginitaan nga bisukol. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood kabamba.